There is no such thing as free loan. Wala pong libre na loan. Kaya nung nakita ko yung loan app na to sa App Store, na-intrigue ako. Yung pangalan ng loan app ay Libre Loan Cash Lending App. Na may flexible daw na quota at nagpapahiram possibly ng 87,000 pesos maximum high limit. Yun yung sabi niya. Promising kung legit to, no? Kaya guys, bago kayo mapadownload dito sa kay Libre Loan, na napaka-colorful niya ha, inviting. Mas mabuti pa panoorin nyo na lang yung video na to guys para meron kayong heads up. So keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. And in today's vlog, isa na namang loan app yung sisilipin natin. Of course, dahil hindi po tayo basta-basta nagpapauto sa mga loan app na to, manood na lang kayo ng video na to kasi bibigyan ko kayo ng heads up kung okay ba tong si Libre Loan o hindi. Pero bagong lahat guys, kita nyo kasi may mga nagtatanong kung ano ba yung ginagamit kong lipstick. Guys, wala po akong Ola links. Pero Shopee links, meron ako. At nakatagpo yung product na to sa vlog. O, eto po yung lipstick. Na-erase na yung kanyang label dahil gamit na gamit. Tingnan nyo guys, oh, ayan oh. Malapit na siyang maubos. This is from Revlon. So, if you guys are interested, nakatagpo yung product na to, mabibili po sa Shopee, of course. You get special deals when you go to Shopee. Kaya, if you're interested, please check it out. Nakatag po siya dito. Anyway, so yun nga guys, yung loan app na naman yung sisilipin natin. And before we continue, kung bago pa kayo dito sa channel, please subscribe to my channel and hit that bell notification button para lagi kayo updated sa mga bago kong uploads dahil online loan platforms yung uusapan dito. We talk about personal loans, personal finance, and financial literacy. This video is not sponsored. It is based on my personal experience. Ako na muna yung guinea pig nyo, guys. Huwag nyo muna subukan yung loan app na to. Anyway, so I stumbled across this loan app na sabi niya fast loan daw. Maximum 87,000 pesos yung maaari niyang ipahiram with 4.8 stars at the time of filming this video. At nagulat ako kasi yung first na naglagay na review, they will get your... Ayan guys, heads up na yan. They will only get your identity. Your loan application gets failed and interest is so very high. Siyempre, pagkatapos mo siyang i-download, bubungad to. Hingi po siya ng permission na matrack yung activity mo across all sites. Ganyan po pag iOS yung system mo. And then it's going to start by asking for your phone number. O, dito na ako kinabahan mga be. Pagkatapos mo ilagay yung phone number ko, walang pumasok na SMS. Hintay-hintay ako guys, sabay pumasok na SMS pero walang pumasok. While I was waiting, syempre, sinilip ko kung yung loan app na to ay legit ba o hindi. And by legit, I mean registered. At dahil OLA siya, kailangan yung OLA ay nag-a-appear doon sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC. Search ko doon sa kanyang privacy policy at may lumalabas na registration number, okay? Pero nung pumunta ako sa SEC na website, pag-search ko, wala. Hindi ko siya mahanap doon. Red flag na yan, diba? But dahil ako po yung guinea pig nyo, guys, ako yung nag-experiment ng loan app para sa inyo. So, anyways, wala pumasok na SMS sa number ko, ha? Pero nung pinindot ko ulit yung get OTP, doon na mismo sa loan app itself. Wala ako natanggap na message, okay? Pero doon na mismo sa loan app itself, lumabas yung OTP. O tano, parang magic. Doon na siya lumutang. Ginamit ko yung code na yun. At kaagad po ako nakapasok sa kanyang database. Phone number pa lang mga guys. 30,000 pesos yung lumabas niyang offer. Preliminary offer. Kasi expect na ako na bababa to eh. So from 87,000 ngayon, 30,000 na. Pa niya, there are 4 steps to deposit. Bakit deposit, ano? And then check before borrowing. So, libre loan. Pero walang loan na libre, guys. Tandaan nyo yan. So, 30,000 pesos daw. Maximum term is 121 days. And the interest per day is 0.05. Resibo, receipt amount. Doon kaagad siya sa pag-collect ng ID. So, yung mga ID sa tinatanggap niya, yung recommended ID type is driving license, UMID, passport, national ID, TI, and health card. Meron ding other options para ano pa. Kasi parang pare-parehas lang naman to eh. Postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig, and voter ID. Tapos, verify your identity na kailangan mong picturean yung ID mo. Kailangan clear yung pagkakakuha at magsiselfie ka. So, dapat pati mukha mo clear din. So, yung ID mo, pwede mong picturean. Pwede mo rin siyang i-upload from your folder. Dito yung nakakatakot, guys. Kasi baka, what if lang ha? This is just a theory. What if merong nag-save ng picture natin? Tapos, in-upload sa mga ganito mga loan apps. Tapos, nag-try hard talaga. Nagayahin yung, ano natin, yung ating pagmumukha sa pag-selfie. Di ba yun?
Naku, nakakatakot yung ganyan ha. Pero this is just me. I'm just being preening, guys. I'm not saying na it's happening. Pero I just feel like. So pagkatapos mong picture lalabas yung mga details, i-confirm mo lang ba kung tama. Pero guys, pag-isipan nyo muna bago nyo i-confirm yung mga yan ha. Tapos yung loan app na to, hingi po ng information like education, marital status, email, gender, stuff like that, loan purpose, address, and kahit na sabihin mo sa loan app na to na housewife, unemployed, hingi pa rin siya ng company name, company address, phone number. Housewife na nga, unemployed na nga, ano ba? And hihingi po siya ng 3 contact references. Pero even if you nominated only 3, hihingin pa rin niya yung access sa lahat ng contacts sa cellphone mo. Okay? Kaya pinag-iisipan yung mga ganito, guys. Saka na siya humingi ng e-wallet. Pwedeng bank, pwedeng e-wallet. Tapos yung mga e-wallets na tanggap niya is GCash Pay, Maya, GrabPay, Coins, Shopee, and meron ding OmniPay. So yung binigay ko syempre is my GrabPay. At lumabas si Easy Pera. Ano ba tong mga loan apps na to? Nawawala, tapos bumabalik, iba yung pangalan, tapos pag-apply mo, lalabas ulit sa ganitong loan app. Ano ba? Ganun ba talaga sila? Nag-share ba sila ng information? Anyway, so yung offer niya, I don't know if you think para sa akin, hindi to worth it ha. Kasi yung 2,000 na offer niya, kakatasan niya po yan ng 800 pesos. So, babawi po siya sa advance fees. Kahit na sinabi niya maliit yung interest niya, pero patay ka sa fees nito na ikakaltas niya. Kasi sabi niya yung matatanggap mo na lang, amount received. Received is 1,200. And pag submit mo, kung ipupush mo pa rin yan, kung gusto mo pa rin kunin, hingi po siya ng score. Ano to, test? Anyway, so syempre, hindi ko siya binigyan ng stars, hindi ko siya binigyan ng smiley, kaya siguro ako na-reject. Ang tagal ng review niya ha. Siguro guys, kung ma-approve ka, siguro less than 5 minutes matatanggap mo yung pera, mag-update yung app. Pero kung reject ka, siguro matagal. Kasi naghintay ako na sobra 1 oras bago ko malaman na reject ako. Pero buti naman kasi wala namang pumasok sa aking GrabPay. Kasi pag may pumasok, sakit sa ulo yan. Hindi maganda yan. So, dito sa loan app na to, reject is reject. Hindi ako na-approve sa kay Easy Pera. Pero ito yon, ito pa ha, hindi lang si Easy Pera yung nasa loan app na to. Kasi pagkatapos ko mag-exit, while I was waiting na ma-approve ni Easy Pera, lumabas si Loanbox. 2 loan app na yung nasa isang loan app na nasa App Store. Ano ba yan? Importante guys na alam natin kung kanino tayo umuutang. Hindi naman siya kaagad, pero here ha, ito yung tatanan, hindi po auto-submit yung loan app na to. Kasi kailangan mo talaga i-confirm. At pag na-reject ka, wala naman pumasok. So, na-reject ako kay Easy Pera. Tinry ko si Loanbox. Ganon din yung offer. Kakaltas din siya. Pero, hindi naman ako na-approve. Kaya walang pumasok sa aking GrabPay. So, hindi na ako naniniwala sa delete account na to. Kasi parang pare-parehas lang naman sila. Nawawala, bumabalik. I also feel like na because dati na akong nag-try nitong kay Easy Pera na to, kung siya man to. Maybe that's the reason bakit hindi na ako na-approve sa loan app na to. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayo basta-basta na lang nag-a-apply. Kaya ako na muna yung nag-try para sa inyo guys. And sana po, bago kayo mapadpad sa loan app na to, doon muna kayo sa loan app na yung alam na natin na yung legit talaga, hindi yung legitan lang. At I've come up with a list, legit loan apps by Ate Red, and yung loan apps na to, ito po. So, that's it. I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog. Bye-bye.